Hello. Thank you very much. Okay ba ang audio? Okay, good. Nang kanina nagsisimula si Mike, sabi ko, bigyan mo muna ako ng pagkakanta ng makapagpaliwanag para sa inyong kaalaman. Ano ba ang dahilan? Bakit nandito ako sa Tinggawa? Ano ang rason? Bakit ko iniwan ang aking dating partido? Ano ang inaasahan ko sa kinabukasan para sa Camarines Norte? Ano po? Na, una sa lahat, gusto ko pong liwanagin sa inyo. Ano po? Wala akong gusto awayin. Hindi po ako nakikipag-away. Wala akong balak makipag-away maski kanino sa mga oras na ito. Nandito po ako sa inyong harapan ngayon upang isiwalat lahat-lahat ang mga kaganapan sa buhay ko na may kinalaman sa pwedeng mangyari sa kinabukasan ng Camarines Norte. Alam naman po ninyo, sinabi ko na yan sa hindi mabilang ng pagkakataon. Pagdating sa pagmamahal sa lalawigan ng Camarines Norte, walang pwedeng pumantay sa pagmamahal ni Roy Padilla Jr. Lahat ng aking magagawa, gagawin at gagawin ko para sa kapakanan ng ating pamilya. At ang isa sa pwede kong gawin para sa inyo at sa ating probinsya, bigyan kayo ng kaliwanagan para makapag-isip ng maayos para sa susunod na halaga. So, upang mabigyan ko kayo, ano po, ang sabi sa inyo, umpisahan po natin ang aking paliwanag sa pamamagitan na explain sa inyo, una, yung ugat ng rason ko, yung ugat, ba't nandito ako sa tabi ni Baringan? Yung kaso. Alam naman po ninyo na si RPJ nakulong sa provincial jail ng 5 buwan at nagmulta ng 200 piso. Pagkatapos ng 5 buwan, nakalaya ang nasa batas po pagkalipas ng 4 na taon. That is considered expunged from the record. So, ibig sabihin, after 4 years, wala na po akong kaso sa batas. Ayan. Nang dumating po itong eleksyon darating, ako po nasa gilid-gilid lang. Kumbaga, nasa travesya. Ano po? Tinitingnan-tingnan mo lang kung ano po ang pwede kong magawa pa para sa probinsya. Nang maglitaw yung mga naggugustuhan tumakbo sa mga pwesto-pwesto, aminin ko sa inyo, nakiliti si Roy Padilla Jr. Gusto kong makisawsaw, gusto kong makisali, gusto kong mag-participate sa eleksyon darating. Kaya nung makakita ko ng pinto na pwede kong pasukan, ako po ay nagsabi sa aking partido. Ano po ang partido ko noon? Ang partido ng Team Matapat. Si RPJ po, sa totoo lang, iba akong klase ng partido. Ang unang partido ko, NPC. Miyembro ako ng NPC for 17 years. Hindi ako nagpapalipat-lipat ng partido. Nang ako pumasok sa Team Matapat noong 2013, hindi po ako nagpapalipat-lipat ng partido. Mahal ko ang aking mga kaibigan. I value my friends as if I value them as a member of my family. So, I was open na susuportahan ako ng aking kapatid ng Team Matapat sa aking kapustuhan. Dumating o ang nalalapit na
filing ng Certificate of Candidacy. Naghanda ako ng COC. Doon nagsimula ang problema. Usap ako ni Ricardo Padilla. Pinipigil ako ni Ricardo Padilla na tumakbo bilang kongresista. Gusto ko sana na maging congressman ng 2nd district sapagkat nakikita ko pwede akong lumusot dahil kung titingnan lang, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, kung titingnan lang ang qualifications ng mga nagpahal ng COC, palagay ko marami pa silang kakaling bigas pag ako lang kalata nila sa Kongreso. So, humihingi ako ng audience kay Ricardo Padilla para pag-usapan yung aking nasa puso ng isipan. Hindi na ako pinagbigyan. Until last week of September. October 1 ang filing, nag-usap kami last week na September. Kaming dalawa, heart to heart. Pinipigil niya ako na tumakbo bilang congressman. Ang sinasabi niya sa akin, Don, makaka-apekto ka ng malaki sa akin pag ikaw tumakbo congressman. Tinatanong ko po siya, magdebate tayo, friendly debate. Sabihin mo sa akin, kapatid, kung ano ang magiging epekto sa iyo kung ako tatakbong congressman. Dahil wala akong nakikitang conflict. Ikaw tatakbong gobernador, ako tatakbong congressman. Nasaan ang conflict of interest ko? Nasaan ang conflict of interest ko? Walang conflict. Lagi lang niya sinasabi, makaka-apekto ako sa kanya. Until, after 5 hours, no, after 5 hours, para kami nagpipingpong, sinabi ko sa kanya, okay, Don, pagbibigyan kita. Ako magsasabi sa iyo ng epekto ng kandidatura ko bilang congressman. Ano gusto mo? Negative? Positive? Bigyan mo na kita ng positive. Don, pag ako tumakbong congressman nang hindi mo ako pakikialaman, ilang naman na sinasabi ko, huwag mo akong pakialaman. Hayaan mo lang akong tumakbo, hayaan mo akong makatawid, hayaan mo kumahabot sa finish line. Pag nalaman ng ating mga kababayan na tumatakbo akong congressman, tumatakbo kang gobernador, pareho tayo mag-aangganin. Bakit? Ito naman ay sarili kong pananaw. Ang sinabi ko sa kanya, walang Padilyang matatalo sa darating na eleksyon. Kapagkat, alam naman natin ang politika, weather lang yan. Sabi nga, di ba? Tamang tao sa tamang panahon. Itong panahon na ito, naniniwala ako, panahon ng mga Padilla. Bakit? Pinilit niya na tumakbo bilang gobernador noon si Robin. Nagbagong isip si Robin, tumakbo senador, nag-number 1. Tumakbo si Cuatro bilang vice mayor ng Panganiban, panalo. Tumakbo siya governor, panalo. Yung kapatid kong babae, tumakbo kapitan, ngayon bukal, panalo. Wala akong nakikitang rason, sabi ko, para hindi ako manalo. Dahil dito ka ako sa 2nd district, marami pang loyalista ang bumoboto sa Padilla. Sabi ko yun ang positive. Ang negative, ilagay mo kako sa isipan mo. Nang manalo ka, gobernador, ang katabi mo, ako. Nang matalo si Paring Egan, ang kasama niya si Rosemary Palores. Ngayon, ako ito.
Wala akong pupuntahan. Naniwala ka. Ha? Wala akong pupuntahan. Sinabi ko na sa kanya, dalawa lang ang partido sa probinsya. Pero yung salita ko sa kanya is more of a threat. Wala po akong balak gawin niya noon. Wala siya rin ang nagbigay ng dahilan para ako mangyari. Pero mamaya ko rin tutuloy. So sabi ko sa kanya is, tandaan mo doon, ganyan ang politika. Sa madalit sabi, hindi kami nagkasundo. Pangalawang balik, meron siyang kasama, si Pare Joseph Ong. Ngayon din ang sinabi ko sa kanila, pare, hindi niyo ako kayang pipilin. The long and short, hindi nila ako napipilin. Mawag sa akin si Vice Governor, yun din ang sinasabi, pinipilit ako kung tumakbo, hindi rin siya nagtagumpay. At ang huli na nakiusap sa akin ay si Doktora Cathy Barcelona Reyes. So lahat ng nagagawa nila, pinipigil nila akong tumakbo bilang congressman. Ang sinasabi ko sa kanila, huwag na lang ninyo akong pigilin. Kung tutuusin, madali na akong kalaban. Wala akong pera. Wala akong makinarya. Ang gusto ko lang, makabawi ng konti. Kung sakasakali, baka lang makasalawisang. Sinabi ko pa, sapagkat dalawang panotis ka kayo maglalaban yan. Pareho ko ng partido sinamahan yung dating election. So sabi ko, maluwag yung pintuan na dadaanan. The long and short, walang nangyari. Ito na ang problema. Nung mag-file ako ng COC, doon nagsimula yung malaking problema. Pinakialaman nila ang COMELEC. Pinailan ako ng kaso na ang ginamit na dahilan yung pagkakabilang buko ng 5 buwan. Na, ang sabi ko sa kanila, kung tutuusin doon, paliwala man niya, pinapakiusap ko, huwag niyo namang ituloy. Mapapaya ako. Hindi sila naniwala. Ilan silang nag-isip na gawin yun sa akin. Meron pong magnificent aid yan sa Team Matapat. Yun ang kanilang, pwede ko sabihin, Council of Leaders. Yun ang nagdidesisyon dyan, yung 8. 8 sila laban sa akin. Simple problema. Ang sabi ko sa kanila, simple lang ang solusyon dito sa problema ito. I-declare ninyo ang 2nd District na sola libre. Wala kayong problema. Hindi ko sinasabing bitawan ninyo itong kandidato ito, bitawan niyo yung kandidato na yan. Hindi. Ang akin lang, pabayaan ninyo ako makaabot sa finish line. Hindi sila pumayag. At gumamit, maliwanag, gumamit ng pera para pumatanggal sa listahan na mga official candidates sa pagkakongresista. Ako po sana mananahimik na. Yun lang. Merong mga intervening events na kung kailan ako nananahimik, tsaka paniniyuyurakan yung aking pangalan, yung aking pagkatao, ang masakit, sarili kong kapatid, sarili kong mga kaibigan. Ito ang naging dahilan. Hindi po ako naghahabi ng buwangin dito. Unang dahilan, bakit ako nagtatampo? Bakit ako nagalit? Yung pakiusap ko sa kanila, hindi nila ako pinansin. Sa matter pa, talagang pinabayaan nila ako. Sabi ko nga, kung sa unang kong interview, ang feeling ko, para akong payo, na pagkatapos akong gamitin, pagkatapos ng ulan, pagkatapos ng bagyo, ilalagay ka na lang sa sulong, o isususukan ako sa lugar, bahala ka na dyan sa buhay mo. Parang ganun po ang nangyari sa akin. So, habang nagkaganon-ganon na, meron dumating po sa aking resolution ang ombudsman
na kung saan ako po ay nakademanda na naman. Na kasama ako po sa demanda na ipinay ni Mike Dolera. Ano? Yan. Pinasa na rin. Isinama ako ni Mike at saka si Bukal, si pamangkin ko, yun. Si Jane, Carlo, Madamba. Na, ano yun? Illegal special assignment na pinirmahan ni Ricardo Padilla. Ipinalyo na 2022. Akala ko, tapos na. Nung dumating yung resolusyon ng Ombudsman, kasama ako sa kinakasulat. So, umahawakan ko yung desisyon. Kahit masama na loob ko sa ginagawa sa akin ni Ricardo, tumawag ako sa kanya. Nasa Maynila pa siya. Sabi ko, Berbate, Tol, ano ka ako? Bakit kasama pa ako dito sa demanda na ito para sa Ligan Bayan? Inamin ko po sa kanya, Kako, Tol, alam mo naman, pagka nakakakita ako ng ganito, nininervous na ako. Dahil sa mga walang kwenta-kwentang bagay, nakulong ako ng 5 months. Oh. Sabi niya, hindi, Tol, bukas pupunta ako sa Sandigan, aayusin ko. Kako, sige. Nung matapos kami mag-usap, ay sabi ko, sige, Tol, kailan ka babalik sa dahil? Sabi niya, kundi Martes, Miyerkules. Baka naman ka ako pwede ko ito. Mag-usap na tayong dalawa. Ang hinihingi ko is a heart-to-heart discussion with my little brother. Sabi niya, sige Tol, pagbalik ko, tatawagan kita. Unfortunately, wala noon hanggang ngayon, hindi rin niya ako tinawagan. Nung tapos kami mag-usap, doon ako nag-toss and turn. Bakit? Doon sa salita na aayusin ko. Magbalik sa lautan. Nung kami ay magkasundo pa, lahat ng aking ipinakuusap, lahat ng aking ipinapakiusap, ang laging sinasabi, titignan mo doon, aayusin mo, pero walang naaayos. And this is a matter of fact. Hindi ako mahihiyang aminin sa iyo. Yung huli na pinakiusap ko sa kanya, hindi na nga niya ako kinuha na empleyado man lang sa Kapitolyo. Alam, yung huling pakiusap ko, sabi ko doon, hindi mo rin na ako matulungan na makapasok sa Kapitolyo. Bigyan mo na lang ako ng proyekto, mag-ano na lang ako dyan, magbubuka na lang ako dyan. Paano naman, kahit paano, maitaguyod ko yung pamilya ko. At talaga ka ako, sayang lamang ako. Ang sagot sa akin, sige doon, aayusin ko. After 3 weeks, wala pang galaw, pumunta ako sa Kapitolyo. Kako doon, ano ba ako yung pakiusap ko? Sabi sa akin, Tol, nasa sangguniang manlalawigan na yung supplemental budget para sa project mo. Huwag ka mag-alala, aayusin mo. Pag pumasaya sa sangguniang manlalawigan, ayos na ang problema mo. Unfortunately, hanggang ngayon, wala akong alam na lumabas sa sangguniang manlalawigan yung hinihingi kong project. So, madali sa akin, okay lang yun. Eto na. Doon ako nagsimulang mag-toss and turn. Sabi ko, ay anak ng baba, yung salita na aayusin. That was the first time na ako nag-decide. Lumapit, kanino? Kay Paring Pelay.
Tinawagan ko si JP, si Atty. Buma. Sabi ko, ayun, baka pwede ka sabihin mo kay parang Egan, sabihin mo si parang Egan, baka pwede mo siya makausap. Sabi niya yan, okay, ayusin ko. Pumunta ako mismo ha. Pumunta ako dyan sa bahay niya sa San Jose. Dala-dala ko desisyon ng ombudsman. Nung mag-usap kami dalawa, sabi niya, pare, eto, verbatim, pare, sabi niya, alam ko yung problema na yan. Hindi harap yan sa akin ni Mike. Bago yan, ipinagkaan. Inaprubahan ko, pare. Kaya kung may kasalanan yan, ako na lang ang sisihin mo na si Mike. Ngayon, pare, sabi niya, kung problema mo yan, huwag mo nang problemahin. Ako na sasagot ng problema mo. Sa madalit sabi, lahat ng kailangan mo, ako na ang bahala pagdating dyan. Ako, sige, pare, bahala ka na dyan. Doon kami nag-usap. Ano kaya pare, pwede kaya tayo magkasama? Tutal, parang nag-aaway naman na yata kayo magkapatid. At saka, ano ba? Sabi ko sa kanya, pare, pag-aaralan ko. Ako pag-aaralan. So, nung ako lumabas, doon sa bahay niya, ewan ko ba, parang napakagaan na ng kalooban ko. Bakit? Kasi, pagdating ko doon sa bahay niya, ng oras na yun, nandun yung mga buwan. Alam, nandun yung mga buwan, nandun si Muriel, andun si Atoy, andun si Joy, andun si Jerry. Sabi ko, ano pinagawa nyo dito? Sabi ko, ganito po kami. Hindi po nilipas ang araw na hindi kami magpapakita kay Boss Ligay. So sabi ko, kung itong mga tao ito, mga busy, maraming ginagawa. Pero humahanap ng oras at paraan para makasama si Egan. Sabi ko, puta ina, sorry! Sorry. Scotch! Sabi ko, alam na ba? Ibang klase ko. So, alam ko siya. Pag-uwi ko ng bahay, nag-toast and turn na naman ako. Huwag kang tumawa dyan! Atuan, bigla lang ako eh. Okay. Pagdating ko ng bahay, nag-toast and turn na naman ako. Doon ako nagdasal. Nagdasal na hindi ko pa ginagawa sa buong buhay. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign kung anong landas ang aking tataakin. Ganun. After 3 or 4 days, parang may dumating na sign. Doon sa barangay Kinatunga, ay merong okasyon. Sinigaran ng barangay. Namimigay siya ng mga lote doon sa mga residents sa Kinatunga sa baso. Na ang nagbigay ng lote ay si Roy Padilla. Ako ang nagbigay noon. Sa kanya lang natapos ang documentation. Okay? Kung bakit sinasabing sa pagbukas ko ng telepono is live pala, live streaming. Tiyempo, nagsasalita si Ricardo. Ang pagkakasabi niya, quote, ang programa ito ay sinimulan ni Roy Padilla Jr. at natapos lang sa termino ko, close quote. Doon ako parang sinumpan. Para tawagin mo ako sa pangalan ko, Roy Padilla Jr. Wala ka nang respeto sa pagkatao. Sapagkat kung anuman ang naging
Ika na, katungkulan mo. Na-earn mo yun, respeto mo yun. Sabi nga, once a governor, always a governor. Once a congressman, always a congressman. Once a vice governor, is always a vice governor. Para tawagin ako ng Roy Padilla Jr. ng isang pag-ito na public servant in the person of Ricardo Padilla, insulto sa aking pagkatao. Malayo pa siya sa liga na dinaanan ko. 2 taon at kalahati pa lang siya dyan para magsalita. Para balik nga ito. Para tawagin niya ako ng gano'n. Siguro ka ako yung sign na yun ang dahilan. Kaya, after that, tinawagan ko si Jamie, sabihin mo, magkita kami ni Parang Igay, i-formalize natin, sasama ko sa legal gawa. Nang wala kami pinag-uusapan, ha? Babalikan natin yan mamaya. So, nagkasundo kami na magsaling pwersa na nung nakalipas na 2 weeks ago, hindi alam ni Governor Egay na ako ay i-interviewin. Nalaman na lang niya siguro 1 day before, 2 days before. Hindi siya yung imbitado ron. Pero during the day, during the time, na ako ay i-interviewin. From out of the blue, pinuntahan ako sa bahay ni Governor Egay Tanyana. At doon niya sinabi na, pare, karangalan ko na nakasama-sama kita. Yung respeto na ibinigay sa akin ni Governor Egay Tanyana is more than sufficient, more than enough for me to say, pare, sasamahan kita hanggang sa dulo ng laban. Having said that, no, I repeat, siguro magtatanong kayo mamaya kung marami kayong tatanong. Kung meron kayong malilipasan tanong, ako magbibigay sa inyo ng kasagutan. Pero, lahat ng tanong na gusto ninyong itanong na po ninyo ngayon. And, I will answer you as honestly as possible. So, having said that, ako po nagpapasalamat sa inyong pagdalo rito sa tawag nito. At sana po ay magkaroon ng kaliwanagan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kababayan, para makatulong sa kanilang pag-iisip kung sino ang talagang makakatulong sa lalawigan ng Camarines Norte pagdating na tamang panahon. Maganda nga po sa inyo lahat. I love you! Okay. Maraming salamat po sa